Kuya Rab, may kinumpirma tungkol kay Jomar at Carla, kaya pala hindi kasama ang jump car sa Korea. Ito pala ang totoong dahilan nila. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Sa gitna ng masayang paghahanda ng mga kalingap para sa inaabangang trip to Korea, may dalawang pusong tahimik na humihiwalay sa plano, sina Jomar at Carla. Matagal nang pinapangarap ng grupo ang makapaglakbay sa Korea. Halos gabi-gabi nilang pinag-uusapan ang mga lugar na pupuntahan, mga kalsadang puno ng ilaw sa Seoul, ang pagkain ng street foods, at ang pagbisita sa mga lugar na napapanood lang nila sa mga palabas. Lahat ay sabik. Lahat ay handa. Lahat, maliban kina Jomar at Carla. Isang hapon, nagtipon-tipon sila sa bahay ni Kuya Rab para pag-usapan ang final na plano. May mga papel, may listahan, at may halong tawanan. Ngunit napansin agad ni Kuya Rab na tahimik si Carla, habang si Jomar naman ay tila may iniisip. Carla, okay ka lang ba? Tanong ni Kuya Rab, may halong pag-aalala. Ngumiti si Carla, pero hindi ito abot sa kanyang mga mata. Kuya, may sasabihin sana ako. Unti-unting tumahimik ang paligid. Lahat ay napatingin sa kanya. Hindi na po ako makakasama sa Korea trip, diretsahang sabi niya. Huminga ng malalim si Carla. Nagpapagawa na po kasi ako ng sarili kong bahay. Doon napunta ang ipon ko. Hindi ko na kayang pagsabayin. Napanganga ang iba, habang si Jomar ay napayuko. Alam niya na iyon ang sasabihin ni Carla, pero masakit pa rin marinig. Grabe ka, Carla, ang laki ng desisyon mo, sabi ng isa nilang kaibigan. Ngunit si Kuya Rab ay napangiti. Hindi ito lungkot, kundi puno ng paghanga. Proud ako sa iyo, Carla, malumanay niyang sabi. Hindi biro ang magpatayo ng sariling bahay. Ibig sabihin, inuuna mo ang kinabukasan mo. Napatingin si Carla kay Kuya Rab, at doon na nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata. Salamat po, Kuya, pero syempre, nakakalungkot pa rin. Pangarap ko rin sana yun. Lumapit si Jomar at marahang tumabi sa kanya. Hindi lang ikaw ang hindi makakasama, sabi niya. Nagulat ang lahat. Ha, Jomar, bakit? Ngumiti siya, pero may halong lungkot. Sasamahan ko si Carla. Hindi mo kailangang gawin yan, mabilis na sagot ni Carla. Gusto ko, tugon ni Jomar. Hindi naman mawawala ang Korea. Pero yung pagkakataon na samahan kita sa pangarap mo. Ibang klase yun. Napatahimik ang lahat. Sa sandaling iyon, mas malinaw pa sa kahit anong plano ang halaga ng desisyon nila. Lumipas ang mga linggo. Habang abala ang barkada sa pag-aayos ng kanilang biyahe, sina Jomar at Carla naman ay abala sa pagbuo ng isa pang pangarap, isang bahay na magsisilbing simbolo ng pagsisikap at pag-asa. Araw-araw, makikita si Carla sa construction site, nakikipag-usap sa mga karpintero, nagdedesisyon sa mga detalye, at minsan ay napapagod. Ngunit hindi siya nag-iisa. Palaging nandyan si Jomar. Minsan, siya ang nagdadala ng pagkain. Minsan, siya ang nag-aasikaso ng mga kailangan. At sa mga sandaling napapanghinaan ng loob si Carla, siya ang nagbibigay lakas. Isipin mo na lang, sabi ni Jomar isang araw habang pinagmamasdan nila ang unti-unting pagbuo ng bahay, hindi ka man nakapunta ng Korea, nakagawa ka naman ng lugar na mas tatagal pa kaysa sa kahit anong biyahe. Napangiti si Carla. At kasama kita sa bawat hakbang. Balang araw, sabay-sabay din tayong makakapunta doon, sabi niya. Ngumiti si Carla. Sa susunod, sa sarili ko ng bahay kami magpaalam. Natawa sila. At habang abala ang mga kalingap sa kanilang pag-alis na iwan sina Jomar at Carla, hindi man sakay ng eroplano, pero patungo sa mas matibay na pangarap. Hindi ito mansyon. Hindi rin ito perpekto. Pero bawat pader nito ay may kwento, ng sakripisyo, ng tiyaga, at ng pagmamahal. Lumapit si Kuya Rab at tinapik si Carla sa balikat. Sabi ko sa'yo, ipagmamalaki kita. At sa sandaling iyon, mas malinaw pa sa kahit anong biyahe,
Ang tunay na destinasyon nila ay hindi isang lugar, kundi ang pangarap na sabay nilang binuo. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.